Magandang araw mga kabayan. Ako po si Alejandro, isang OFW sa gitnang silangan na kasalukuyan nag-i-invest sa Philippine stock market. Bilang isang OFW, tayo po ay nakakaintindi sa mga kababayan natin na nakikipagsapalaran sa ibang bayan upang makapaghatid ng magandang kinabukasan sa ating mga pamilya. Dahil dyan ay madalas tayo naghahanap ng pagkakakitaan maliban sa kasalukuyan natin trabaho. Kung kaya naman ako napadpad sa mundo ng stock market. Ako po ay nagsimula mag-invest sa stock market halos isang dekada na ang nakakalipas. Kaya ninais ko na ibahagi ang aking natutunan sa ating mga kababayan na mayroon ding interes na makahanap ng passive income through mid-term to long-term investing. Nandito po ako muli upang magbahagi ng update sa Philippine stock market ngayong weekend. Ang mga stocks na ating tatalakayin ay nakapokus lamang sa blue chip stocks upang makaiwas sa mas mataas na risk na ating perang i-invest. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking in-upload. Ang mga makukuha ninyong kaalaman ay libre po lamang, kung kaya samantalahin na at samahan ako sa aking investment journey. Tandaan ng bidyong ito ay naglalaman ng impormasyon na nakalap sa collective experiences ng iba't ibang sources. Ang tagumpay ng bawat isa ay hindi nagagarantiya ng parehong resulta sa lahat ng uri ng nag-i-invest. Ito po ay nakadepende lamang sa ating sariling sipag, dedikasyon at pagpupunyagi. So, let's get started. Ayan guys. So, PSEI, nag-open siya ng 7,428.49 and nag-close siya ng 7,428.3. Down siya ng 0.41%. And meron tayong turnout value of 6.97 billion. So, kung makikita natin guys, ito kasi yung ating current week na pinag-usapan. Ito. So, last 5 days, nag-open tayo very bullish. And nagkaroon ng selling, kaya meron tayong red candle, inverted doji, and then neutral candle na red. Then bumawi, nagkaroon ng green bullish candle, and finally yung ating closing for the day is dragonfly red. So merong nagtulak dyan. So quickly, ito yung ating pinaka-last last breakout for this week, itong candle na to. So basically, kung makikita natin dyan, based on this, ito yung in-establish niya ang bagong support zone. Now, masyado malaki yung mga turnout value natin for this week. So based on my interpretation, medyo maganda yung ganong sitwasyon dahil nagiging balanse yung ating market. Merong mga nagte-take profit and meron ding mga bumibili dahil sa bagay nakikita siguro nila na itak naman yung ating trend. Okay, so that's it. So we will just wait and see by next week kung talagang ito na yung kanyang support, and then magko-continue na to, continue to push up, and most likely maybe break niya na tong 7.4. However, ang nearest resistance or strongest resistance na nakikita natin na kailangan niyang i-break is itong 7,552 level. Okay, so punta na tayo sa individual stocks. Okay, first is yung ating Ayala Corporation. So tingnan natin guys. Okay, so the same pa rin, intact yung ating uptrend dyan. Ito pa rin yung iginuhit natin last time. Andito, so above siya doon sa ating short term
trend channel. Now, kung titingnan natin asan yung pinaka-latest niya na breakout candle, saan siya huminto dito. So, tingnan natin dito, and most likely dito yung kanyang support area. Okay, so lagay na natin dito yung support area. Now, ayan yung latest. So, medyo maganda yung takbo, and 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung this week's candle natin. Itong 5 na to. Okay? So, almost the same din yung galaw niya sa index natin. Kasi nga, Ayala Corporation Holdings din to. Medyo malaki din ang contribution o portion nito in terms of volume for the entire market. Kaya, ayan, halos mirror image, kagaya nga na sinasabi ko. Okay, so resistance to break, the nearest one is, okay, so nandito na siya. Siguro mas maganda iguhit na natin yan dito. Para sa akin, ito ko na yan ilalagay. 734 next resistance to break. Between 734 and 728. Next natin is Ayala Land. Okay, so Ayala Land. Okay, so basically ganun pa rin, ano? Ang kanyang projection ng kanyang trend is upward pa rin. Nasa taas pa rin yan, guys. Same thing. Okay, and yung ating weekly candle andito, itong 5. So may kita natin itong 5 na to. Ang nangyari dyan, Monday bullish, nagkaroon ng gap up Tuesday, and then neutral, and nagkaroon ng konting inverted doji ba ito o hammer, and then basically red candle, although neutral pa rin yan, pero projecting downward siya. So mas marami nang nag-take profit. Ngayon ang tanong dyan is, okay, so mag-take profit na rin ba tayo? Saan ba huminto ang pinaka last na ano niya, last na breakout? Ito ang kanyang previous breakout. Okay, and another breakout candle is ito. So ito, nandito tayo. Gap up yan eh. Huwag na natin munang pagbasihan yan. So since gap up yan, dito natin ilalagay yung ating support level. Ito yung previous breakout candle niya na legitimate. Now, makikita natin, ayan, sinalo na siya. Kahit i-extend pa natin yan since may gap up, okay, pwede naman. So nandito yung kanyang dapat na ma-establish na support area para lang ma-confirm natin na hindi siya bababa at matibay yung kanyang bagong support area. Now, tingnan natin kung bakit siya huminto dyan. Malamang meron siyang nauntugan na previous resistance. Okay, so meron dito. Meron din dito. Ngayon, yung sunod na resistance niya na kailangan niyang i-break ay nandito. Ito, medyo marami. So, nasa 39.79. So, once ma-break niya yung 38.97, which is pag na-establish niya na itong support zone na ito, easily may be-break niya yan. Pero dito, siya magkakaroon ng challenge. 39.79. Okay? BDO tayo. Next stop. Okay. Same. Nasa trend pa rin siya. Upward trend. Okay. Then,
tingnan na lang natin guys yung ating this week's candle. Okay, so makikita natin dito siya naglaro. Meron siyang breakout and then gap up, neutral, inverted hammer, and doji na rin to, green kung tawagin, neutral, then nagkaroon ng bentahan. So very clear, ano? Tingnan natin ngayon kung saan yung clear breakout niya. Okay, sige, dito na natin lagay yan. Ito na yung breakout area niya. Ngayon, ito yung titingnan natin as kanyang support zone dito. So pag nag-hold siya dyan by next week, the same thing pa rin, since sabi nga natin mga ano to mga big caps to So halos nagpaparehas din yan dun sa galaw ng index. Kaya kung makikita natin, almost the same yung support area nila. However, dito ang kaibahan kasi nito ni BDO, ano na naman siya, another historical high to kumbaga yung pinaka last historical high niya is eto na sa level na to. So dito na tayo, pwede pala nating dito extend yan dito na yung pinakamatibay na or bagong support level niya. Yan na natin ilalagay yan. Pero ito okay na yan, almost the same din yan. Next stock natin is JFC. So tingnan natin yon ang status ni JFC. JFC, again, wala naman tayo expect dyan kundi same pa rin. Ganun pa rin, nasa trend pa rin siya. Ito yung trend line niya. Kahit dito natin ilagay, sabihin na natin na untog, okay. And ang tinitingnan natin sa kanya is yung this week's candle. Okay. Tingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so itong 5 na to. So ano nangyari sa kanya? JFC last breakout niya is ito. Very clear breakout niya is ito. Itong kandila na to. Dito ko yan ilalagay. Now, kung yan yung breakout niyan, nasan yan? Minto. Ayan, dito. So, dito tayo kailangan mag-establish ng support level. Although tinulak yan, baka pwedeng dito yan. Yan yan. Okay? So, bullish candle. 1, 2, 3, 2, 4, 5. So dito, ito pala, ito yung last week niya, Friday, and so nag-consolidate siya ng konti although gusto siya bumaba, may marami nagbebenta, pero tinulak ulit pataas last Thursday, and red candle this day. Pero nandun siya sa support zone, tinutulak pa rin siya pataas. So I think medyo lumalaban pa siya and medyo malakas pa ito. Baka magtuloy-tuloy ang trend nito. Magpapahinga lang yan kung sakali. And of course, susunod yan dun sa galaw ng index. Nandyan ang kanyang current resistance level, the nearest resistance level sa 276.51. After that, kasunod niyan is 293 na. Ito na yata yung highest, 328. So aabangan natin yan. Kung magtuloy-tuloy ito, na i-break ito, most likely ilan pa? 1, 2, 3, palagay ko. Pipilitin niya yan. Pilitin niya yung maabot. Okay? Proceed tayo sa next stop. Next natin is JGS. JGS. Okay. Ito yung pinaka-latest na pinasok natin. So, in a short
term, dito na natin tingnan sa short term. Okay, parehas yan sa index. Yan, medyo matarik lang. So, tanggalin na natin. Ngayon, ang titingnan lang natin dito, mababa na siya guys, no? Ibig sabihin, medyo maganda na to. Kasi nandito yung support and resistance level niyan. Ayan, malapit na siya. Galing sa baba. Pero, na-break na niya yung kanyang previous resistance. Okay? So, pinaka-recent na na-acquire natin o pinasok natin yan sa 26.1 dito. Kasi, since na-break niya na yung kanyang previous resistance level, tapos na siya. So, we decided na pasukin na ito. Last week, I believe, before end of last week, pinasok natin sa 26.1 dito sa level na to. Okay? So, basically, ito yung candle for this week. Nagkaroon siya ng gap up. Okay? Opening Monday, gap up. So, after that, may mga nag-profit taking. Hindi pa masyadong sigurado kung magtutuloy. But then, may nagtulak. Naging positive yung kanyang sentiment. So, very bullish yung candle niya. So, expect natin to na magtutuloy-tuloy to by next week. Isa-challenge niya tong level na to. And after that, pagka na-break niya yan, previous resistance na dun sa kanyang downtrend. So, malakas na yan. Tingnan natin ano yung last na ano niya. Last candle na nag-breakout siya. Okay. So, dito na natin kuhanin. Since wala pa namang masyadong malinaw na support area, yan na natin kukuhanin yan. O kaya, pwede rin dito. Hindi, mas maganda dito na eh. Kahit dito na. Yan, pwede na yan. Na-maintain niya yung bullish sentiment ng mga investor, papasukin yan and will easily break through this level of resistance. Natin is MBT, Metrobank. Tingnan natin ngayon ang status nito. Okay, ganun pa rin, nasa upward trend pa rin siya. Tingnan natin yung last 5 candles niya. Okay, ano nangyari? Ito yung last 5 niya. Okay, so kung makikita natin dito, bullish siya, oh. Medyo nagkaroon lang ng konting profit taking last Monday, pero ang laki ng candle niya, very bullish ang sentiment. And then the following day, nagkaroon ng inverted doji, pero naging positive ulit yung sentiment niya and bullish last Thursday. And red hammer, para sa akin bullish pa rin yan, ang taas pa rin yan. So tingnan natin yung kanyang breakout candle. Dito na natin ilagay ko dito na. Yan na lang. So mataas siya. Sorry, may gap down dito sa area na to. So easily, kaya pala dyan, oh, nagkaroon lang ng konting bentahan. So easily makakaya niyang yan i-penetrate. And next resistance level niya, next resistance to break is 82.97. Okay, so we will just continue to monitor, guys, na. Tingnan natin kung kaya niyang basagin up to 97, and pag binasag niya pa yan, historical high na ang Metrobank. Okay, so next stock natin is GTCAP.
Matatandaan nyo guys, ang nire-review lang natin yung most active, top 20 most active. So pipili lang tayo dyan ng mga hawak natin at yung tinitingnan natin na pwede nating pasukin. Okay, so GT Cap, ano ang status? Okay, so nasa uptrend pa rin naman siya. Yan. Pero tingnan na lang natin dito sa kanyang last 5 this week's candle. Okay? Ano ang sinasabi? So, malinaw dito, nag-consolidate yan simula nung previous week. Although, nagkaroon ng breakout, nagpahinga, then nag-consolidate. Ngayon, saan natin titingnan yan? Okay, so pwede natin tingnan yan dito. Ito yung breakout candle niya. No? Dito siya nag-break and then malayo na masyado. Another breakout candle niya kasi ito. So, sige tingnan natin dito Kasi nag-consolidate na siya tingnan natin dyan. Okay, so dito yan. Bumaba na pala siya, no? Bumaba na siya, kaya lang merong support dito sa level na to. Halos magkadikit nga halos magkadikit lang So pwede nating sabihin na ito na yung kanyang support level. Ibig sabihin, pagka ganyan, nakaano na yan, establish na niya yung support level niya, nag-bounce na siya aakyat na ulit. Tingnan natin kung bakit hindi siya tumuloy. Baka naman by next week tumuloy-tuloy na siya. Okay? So obviously meron siyang pinuntugan. Ngayon, ito naman, kaya bumalik, ito pala yung kanyang china-challenge. Itong resistance na to. Ngayon, pagka na-overcome niya na yan, ang susunod niyan titirahin dyan is 743.3. So, kailangan niya mabasag yan. Although, I believe, established na niya yung kanyang new support level or support zone. And last but not the least, ating SMPH. Okay, so basically, nasa uptrend pa rin siya. Tingnan natin yung kanyang galaw this week. So, ito yung galaw for this week. So, obviously, nag-consolidate lang. Nag-iipon. Kagaya na sinabi natin last week, nag-iipon yan ng strength. So, yun yung possible na gawin niya. Ngayon, asan yung kanyang breakout candle? Okay, so, latest or the very recent breakout candle niya, dito na natin lalagay yan. Ito. At yung support level niya, maaaring nandito. Ayan, tamang-tama. So, umakyat siya. Nag-establish nga siya ng support level or support zone. Yan, andyan yan. Then, nauntog dito, basically, merong inuntugan yan. So, china-challenge niyan yung previous resistance level, which is nandito. Okay, so, after niya ma-break yan, ang kasunod niyan is ito, 34.57. And, next will be 35.4. Bullish na yan, guys. Kasi kung makikita nyo, yung trend niya, nandyan pa rin. Intact. Obviously, nandyan. Kaya sinabi natin dati, nung dinrawing natin, untog. Ayan, nauntog. Nauntog yan dyan. Dito ko yata yung dinrawing. So, nauntog na naman siya. However, magsa-sideways lang muna yung konti, which is yun nga yung ginagawa niya. Then, obviously,
china-challenge niya na ulit yun. Ito. Pag kinaya niya yan, aakyat yan dyan, ibe-break niya yung previous resistance. And, andito. Pag na-break niya yung 35, back to paakyat na ulit. Bullish na siya. Okay? So, kagaya nga ng sabi natin guys, weekly lang yung ating review. And, i-check nyo na lang din yung mga previous natin videos para mapagdugtong-dugtong natin, kasi so far tama naman yung mga ginagawa nating analysis. Kung medyo kumita ka na dahil dito sa nakatulong tayo dahil dito sa video na to, mag-subscribe ka na at i-share nyo na rin dun sa mga kakilala ninyo para naman kahit papano makatulong tayo at mag-improve yung kanilang portfolio. Yun lang naman ang natin dito. Ang purpose natin kaya tayo gumagawa ng video and nagbo-vlog is para kahit paano ma-reach out natin yung ibang OFW na kasamahan natin and other Filipinos na interested sa pag-invest sa stock market, para ma-guide sila, kasi mahirap din naman kung walang tumutulong sa atin o wala tayong katuwang sa ating journey dito sa stock market. At least kahit paano meron tayong na kukuhanan o napapagtanungan, kaya huwag na kayong mahiya magtanong. Kung meron kayong concern o tanong, pwede kayong mag-message sa akin. Okay, so yun lang muna ang update natin guys, and hopefully magkita-kita tayo next week ulit, or sabay-sabay tayo mag-monitor ng PSC market. And have a nice weekend guys. At yan ang kabuuan ng ating update for this week. Kung kayo ay mayroong stocks na nais nyong maisama sa ating susunod na review, ay maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aking YouTube channel na OFW Average Trader. Pwede rin pong ipadala ang inyong mensahe sa aking email address na nakalagay sa description box. Maaari rin po kayo mag-send ng message sa aking Twitter o kaya ay sa aking Facebook page na Engineer Alejandro Magno. Muli po tayo ay nag-aanyaya na mag-request ng stocks na nais ninyo matalakay natin sa susunod na mga araw. Bibigyan po natin ng sapat na oras at pag-aaral ang inyong request upang mas maunawaan ninyo ang kasalukuyang galaw ng stocks na inyong nais nating i-discuss. At dyan po nagtatapos ang ating video sa linggong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, paki-like na din po at i-share na rin ang aking channel sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sa iba pa nating kababayan na naghahanap ng passive income. Hanggang dito na lang po at magandang araw sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kabayan. Ciao!